Alam niyo bang ang sakit na katarata ay hindi lang sa matatanda nakikita? Pwede rin itong tumama kahit sa mga bata. Hi, I'm Dr. Tonichi Paulino, your pediatric ophthalmologist for today, here at Doctors on TV. So, meron tayong congenital cataract, meaning pinanganak na meron tayong katarata na agad. Pwede namang cataract that develop over time, but because nasa pediatric age group tayo, it's called the pediatric cataract. No, it can also be because of trauma, pero it's in the realm or age of pediatrics, so below 18 years old. So, yung katarata, ano yan pamumuti ng lente sa loob ng mata. So, kung wari, ito po ang ating mata, no? Yung mata po natin, may lente. Ito po. Yung lente pong ito, namumuti. For whatever reason, it may be the patient is born with a white lens, or nagkaroon tayo ng infection, namamana, o may trauma, o kung kaya't nagkaroon lang talaga tayo ng puting lente. So that's what a cataract is, and pediatric cataract is it happening at 18 years old and below. If it happens, it's very important na mapadala ka agad kasi the implication po o yung dagok ng katarata sa bata ay mas malala kesa sa mga mas matatanda. Remember, ang mata kasi natin develop together with the brain, no? So the earlier na nagkakaroon ng katarata, the more handicap you're giving the eyes in learning to be used by the brain. Kasi kung wari nga po, between the two eyes, isa lang po ang matang may katarata, ang nangyayari po, yung utak gagamitin lang yung mas magandang mata o yung matang walang katarata. Kung kaya't nagkakaroon tayo ng lazy eye o amblyopia. Congenital cataracts are hereditary most of the time, namamana. So, meron tayong mga familial, no? Sa pamilya, sasabihin na may katarata rin nung pinanganak yung father or mother. No, iba po ang katarata ng matanda, ha? Ang katarata ng matanda, pwedeng dulot lang ng pag-edad. No? So, usually, mga senior citizen nagkakaroon ng katarata. Pero, yung mga pinapanganak na may katarata o may katarata habang bata pa, yun, posibilidad po na mamana. Pwede ring metabolic or meron tayong metabolic problem sa katawan kung kaya't mas maagang nagkakaroon ng katarata. Pwedeng dahil sa diabetes, pwedeng dahil sa ibang protina na wala sa katawan ng tao, kung kaya't agad-agad o maaga tayong nagkakaroon ng katarata. Pwede rin pong dahil sa trauma, no? Dahil nasuntok or nagkaroon po ng pressure sa mata, kung kaya't namumuti po siya. Pwede din naman pong dulot ng ibang sakit o infeksyon. There are certain infections, lalo na pag galing sa womb or sa sinapupunan ng mother habang pinagbubuntis, such as rubella, no? Pag nagkaroon po ng rubella yung mother, may posibilidad pong maagang magkaroon ng katarata o kaya iba pong mga sakit. Kung kaya't pag nakakakita na tayo na namumuti yung lente ng mata, no, mainam na magpatingin agad sa doktor sa mata. Sa age ng selfie, mas nakikita natin agad yan. Kasi sinasabi sa akin ng mga magulang, Dok, bakit parang nung nagpicture kami, parang may matang pusa o maputi yung mata ng isa. O kaya, pag tinatamaan ng ilaw, hindi parehas, no? Pwede po kasing, namumuti po kasi yung lente. Kung kaya't yung kinang ng lente o yung loob ng mata ay hindi parehas. Isa po yun, no? Pangalawa po, pag nakikita nyo po na nanginginig yung mata, it's called nystagmus, no? Dahil hindi po masyadong nagpo-form ng maayos or yung di natututo masyado yung utak gamitin yung mata, it happens, no? Pag poor vision na yun. Pero ayaw po natin umabot sa ganun because that's a late manifestation already. Pwede din naman pong sasabihin na, bakit parang nakalihis yung mata? No? Pwedeng lumihis ang mata pag hindi ginagamit. Pag hindi po siya ginagamit, ang nangyayari, kung saan-saan na lang pupunta kasi yung brain natin, hindi na ginagamit yung matang yun.
At isa pa pong pinaka-common na nangyayari ay sasabihin sa amin na, Dok, iba lang talaga kasi yung itsura ng mata. No? Lalo na't mga bata, 'di ba, mga baby. So talagang manman ng magulang yung pinaka-pasyente. So sila mismo yung magsasabi, Dok, parang iba yung kulay, or Dok, parang minsan lumilihis, minsan hindi, o kaya, Dok, nagagalit po siya pag tinatakpan namin yung mata na mukhang normal. Kasi dahil mahina yung paningin, nagagalit sila kasi parang wala silang nakikita. No? Those are signs na mahina yung mata, and add to the fact na may puti kayong nakikita. Pag nakakita kayo ng puti sa loob ng mata dito banda, no? Pag nakakita kayo ng puti, problema na agad yun. Hindi lahat ng katarata inooperahan, lalo na sa bata, no? The lens, no, the crystalline lens that we are born with, nabigay sa atin ni Lord, no, yun pa rin ang pinakamaganda. So, kung yung katarata po ay hindi nakaka-impede nung pasok ng ilaw or maliit lang, mas mainam po na yun na lang ang gamitin pa rin natin na lente. Hindi natin kailangang operahan. No, babantayan po natin. Hindi po ibig sabihin sinabihan kayo na katarata na opera agad, lalo na sa bata. Kasi mas mainam po na yung lente ng bata ang i-maintain natin at i-optimize. Kasi po habang lumalaki ang isang bata, tumataba din yung pinaka-lente natin. Hindi lang siya tumataba, lumalaki at nag-a-adjust pa siya. Kaya't ang mainam pong gawin ay ipatingin sa pediatric ophthalmologist. Meron kasi tayong guidelines dyan. Kung mas malaki sa 2 mm na centrally located yung pinaka-katarata, no? Yun, pag mas malaki doon, indikasyon na po siya na ooperahan. Kasi ibig sabihin, pag sumara yung pinaka-pupil natin at tumama doon sa katarata, wala talaga siyang makikita. Pero kung gatuldok lang or less than 2 mm, pwede pa natin lagyan ng pamatak para lumaki yung itim ng mata. Para mas maraming pumapasok, marirecruit pa rin natin yung ibang parte ng retina natin. No? Maliban doon, minsan pag may katarata po, nagkakaroon din ng error of refraction o panlalabo ng mata dahil doon sa katarata mismo o kaya kinikailangan talaga ng salamin. So, posibleng magsalamin, posibleng may pamatak na gagawin para mas makakapasok lang yung ilaw, posible din naman pong mag-start tayo ng therapy or pag-patch ng mata kung pinipilit po natin na gamitin ng utak yung mas mahinang mata. Hindi po tamang nagpa-patch lang basta-basta. Okay? Hindi po tamang susundan lang natin yung nakikita natin sa social media na pagduling, banlag, o may katarata, mag-patch tayo para mas gumanda. Hindi po tama yon. Kasi pag nag-patch tayo na hindi tama sa oras at hindi tamang pamamaraan, para lang tayong nagbigay ng katarata dun sa matang pinatch natin. Because we're depriving the senses. So, mainam na mainam po, magpatingin po tayo sa doktor sa mata. It's better to treat early or find out what's happening earlier. So, maipaplano natin at maintindihan natin ang ating kondisyon. Tandaan mga mommy at daddy, ang maayos na paningin ay mahalaga sa masayang paglaki ng mga bata. Kaya bilang mga magulang, bantayan at alagaan natin ito habang maaga pa. Kapag may napapansing kakaiba sa mata ng inyong anak, kumonsulta agad sa inyong pediatrician o eye specialist.